Apektado rin ng El Nino ang water sources sa probinsya. Ayon sa Metro Cebu Water District, mula sa pangkaraniwang produksyon ng surface water sources na 301,000 cubic meters kada araw ay bumaba na ito sa 256,000 cubic meters. Natutuyo na rin ang mga deep well kaya kontrolado na ang sunog dito sa Maria Ulingan, number 36 18 Avenue, Barangay San Roque sa Quezon City. Ipinasabay ko kanina sa ikalawang alarma, pero ganap na alas 6:37 ng umaga ay idineklara na ito na under control ng mga kagawad ng Quezon City. Po, by end of April, yung apektado na ng El Nino na kung saan around 40 dito ay makakaranas ng drought, and then yung iba po namang lugar ay makakaranas ng dry spell at dry condition. So sa ngayon, kung susumahin po natin, mga around more than 40 provinces po ang apektado ng meteorological drought and dry pa ng pulisya ang mga naiwang fingerprints ng mga suspect at nakuhang CCTV footage sa mall upang matunton ang mga ito. Maagang sumiklab ang kaliwat kanang sunog sa Metro Manila ngayong araw. Pasado alas 5 pa lang ng umaga, tinupok ng apoy ang twin residences sa Admiral Barangay Talon 3. Ulang, sina Adan at Eva, lahat ng nilikha ay nahulog sa kasalanan. Lahat tayong mga tao ay itinanganak ng makasalanan. Tayo ay likas ng mga makasalanan sa simula pa man ng ating buhay. Hindi na natin kayang pangsundin ang utos ng Diyos. Kung hindi naman pala kayang sumunod ng tao ating teritoryong pangkaragatan. Dun sa maritime naman, napapaloob doon yung ating engagements na Navy to Navy. So we will be able to expect a lot of improvements in our activities between the Royal Australian Navy and the Philippine Navy, and to include the other maritime players of the Philippines. Si Philippine Navy spokesman. Isang artist na umangat at pagtagumpayan ang mga pagsubok na kinahaharap nito. Gayon din ang pag-asa na isang araw na ang naturang awards niya ay magiging tulay sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa na bumuo ng pagbabago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng musika. Samantalang sa isang panayam din sa Billboard Women in Music Awards, tinawag ni Sarah ang kanilang na si Mami Divine Geronimo na kanyang hero. Magagawa po ng paraan ng ating gobyerno, magagawa po, ha? Dahil yung mga naibubulsa ninyo ng mga ilan na mga nakaimbudo sa ating gobyerno, eh, sa halip na ito ay ibulsa ninyo. Kung ito po, ha? At magiging yung mga pangkalakalan, isang daang kumpanya sa Estados Unidos nais mag-invest sa Clark, Pampanga. Balita! Balita sa ibayong dagat, pagkain na tulong ng UN sa Gaza, hinaharang ng Israeli Army. Balita! At sa balitang sports, ang Kurang hotel ang 10 Pilipino na nasa bahagi ng Djibouti sa Horn of Africa. Samantalang linaw naman ang DMW na nasa 3 Pilipino ang nasugatan sa missile attack at kasalukuyan nagpapagaling na sa ospital sa Djibouti City. Personal na rin nagtungo ang mga senior official ng DMW sa pamilya ng 2 Pilipino seafarer na nasawi naman sa pag-atake kung saan ipinabot nila ang taus-puso. 38 to 31 degrees Celsius sa lalabas pa rin ng bahay sa tanghali, lalo sa mga magta-travel, ay inumin ng maraming tubig para iwas heat stroke or heat traps. At panghuli sa ating mga kababayan sa Mindanao, gawin pa rin po sa susunod na 3 araw, mananatiling iira lang easterlies o hangin galing Pacific Ocean. Kung sa Visayas, may chance pa rin po ng mga isolated windstorm.
lamang po yan na sila convicted dito sa ating armed forces of the Philippines. Nagpapagaling na si dating First Lady Imelda Marcos sa sakit na pneumonia. Inanunsyo ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang account sa social media site X. Ayon kay Pangulong Marcos, tumataba na o bumababa na ang lagnat ng dating First Lady. At paglabag sa due process at equal protection process ng konstitusyon. Sinabi pa na kasibat pa rin na naturang provision ang phase out at pagpapalit ng mga lumang POBs na nabubulok na at talaga namang mausok na ng mga brand new environment friendly units. Ang istasyong hatid ay totoong balita at handang maglingkod sa inyo. Ito ang Radyo La Verdad 1350. Totoong balita, tunay na kalinga para sa kapwa. Nabi ang mga balitang bumaataw sa pagsisimula. Katla itong approval ng NFA Council, walang bidding, magandang klase pa yung bigas, nirebat at ibinenta ng 25 pesos. Ayon doon sa pinaka-assistant administrator, na Slimuel Pagayanon, pinamumuhunan ng 34 pesos ayon sa kanyang computation at binenta ng 25. So,